Pirmahan mo ito, Mona. Nayon din, hindi na namin palalampasin ang kahihiyang idinulot mo sa pamilyang Villacorta. Isang kriminal, isang bayolenteng panadero ang asawa mo, Teodoro. Ano pang hinihintay mo? Paalisin mo na ang babaeng yan sa pamamahay ko. Ang boses ni Doña Facunda ay tila isang matalim na gunting na gumupit sa katahimikan ng malawak na salas ng kanilang mansyon. Ang bawat salita niya ay malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan at tila sadyang itinatarak sa puso ni Mona. Sa labas, naririnig ang malalakas at masiglang tambol ng dinagyang, ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging naririnig ni Mona ay ang sarili niyang mabilis na paghinga. Nakatayo si Mona sa harap ng marangyang hapagkainan, suot pa ang kanyang lumang apron na puno ng puting harina. Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay matiyagang nagmamasa ng malalambot na pandesal para sa paboritong almusal ng kanyang asawa ay kasalukuyang nanginginig. May mga bakas pa ng gasgas sa kanyang braso, mga sugat na nakuha niya nang harangin niya ang mga tauhan ni Baltazar upang protektahan ang matandang si Lola Remedios sa gitna ng siksikan sa kalye kanina. Inisip niya na sa pag-uwi niya, yayakapin siya ni Teodoro. Inisip niya na sa wakas ay makikita nila ang kanyang sakripisyo. Mona, please! Sundin mo na lang si Mama. Masyadong malaki ang gulo na ginawa mo. Viral na ang video sa Facebook. Pinagmukha mong nananakit ng matanda ang mga tauhan ng kooperatiba natin. Pabulong na sabi ni Teodoro. Nakayuko ang kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Mona. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod. Tila duwag na nagtatago sa anino ng kanyang ina. Naramdaman ni Mona ang unti-unting pagpanaw ng kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagsabayan sa nagngangalit na tambol ng lungsod, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang lahat ay unti-unti nang nagiging abo. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat salitang nais niyang isigaw ay tila naging isang malaking bara na hindi niya mailabas. Ang harina sa kanyang mga kamay ay tila naging kasing bigat ng semento, pinipigilan siyang humakbang. Ang luhang kanina pa nagbabadyang kumawala ay pinigil niya. Ngunit ang hapdi sa kanyang kalooban ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang huling pag-asa. Inilapag ni Doña Facunda ang waiver sa ibabaw ng mesa nang may kasamang malakas na tunog ng papel na humahampas sa kahoy. Ano, Mona? Magpapakamatay ka ba sa pananahimik? Isuko mo na ang karapatan mo sa pwesto sa palengke? Iyon ang kabayaran sa pagdumi mo sa pangalan namin. Tinitigan ni Mona ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat butil ng kanyang pawis at bawat puyat sa harap ng mainit na oven. Sa gitna ng nakakangilong katahimikan ng salas, isang katanungan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan, kasing pait ng sunog na tinapay na hindi na maaaring ipakain sa kahit na sino. Kung ang bawat butil ng harina ay hinaluan ko ng aking pag-ibig para sa inyo, bakit ang sukli ninyo ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking dangal? Nagpapakain pala kami ng ahas sa sarili naming bakuran. At ikaw yon, Mona. Ang boses ni Doña Facunda ay tila malamig na hanging pumasok sa kusina, kung saan si Mona ay kasalukuyang nakaluhod sa sahig, habang kinukuskus ang mga mansa ng putik na naiwan ng mga bisita kagabi. Ang bawat hagod ng basahan ni Mona sa tiles ay tila pagsisikap na burahin ng sariling hapdi. Ngunit ang mga salita ng kanyang biyenan ay mas mabilis na nagmamantsa sa kanyang kaluluwa kaysa sa anumang dumi sa sahig. Ramdam ni Mona ang pamamanhid ng kanyang mga tuhod at ang pangangati ng kanyang mga kamay dahil sa matapang na sabon. Ngunit mas matindi ang pangangatog ng kanyang kalooban. Mona, makinig ka. Be thankful. Kung hindi dahil sa awa ko at sa pagmamahal ni Teodoro sa'yo, baka ngayon ay kasalukuyan ka ng kinukuha na ng mugshot sa presinto.
patuloy ni Facunda habang dahan-dahang lumalakad sa paligid ni Mona. Ang kanyang mamahaling tsinelas ay nagbibigay ng marahang tunog sa malinis na bahagi ng sahig. Ipinagtatanggol lang kita. Ang pagpirma mo sa waiver ay para mailayo ka sa mas malaking gulo. Isang maliit na sakripisyo lang yon para sa pangalan ng mga Villacorta. Huwag mong ipakita sa akin ang mukhang iyan na tila ikaw ang biktima. Opo salamat po, mahinang sagot ni Mona. Ang kanyang boses ay tila isang piping pagsuko, ngunit sa ilalim ng kanyang suot na apron, ang kanyang kanang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang tilpunong lihim na nakabukas ang voice recorder. Ang bawat mapanlinlang na katwiran ni Facunda ay kasalukuyan ng nagiging bahagi ng mga ibla ng katotohanang dahan-dahan niyang binubuo. Pumasok si Teodoro sa kusina dala ang kanyang laptop bag, mukhang handa nang umalis para sa trabaho. Huminto siya nang makita ang asawang nakaluhod sa paanan ng kanyang ina. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata at nakita ni Mona ang isang kislap ng awa. Nungit mabilis itong natabunan ng takot nang sulyapan ni Teodoro ang matalim na tingin ni Facunda. Babe, I have to go. Do what Mama says, okay? Pararin ito sa atin. Maikling, sabi ni Teodoro bago mabilis na tumalikod. Ang tunog ng kanyang paglayo ay tila ang huling hibla ng suporta na naputol sa buhay ni Mona. Nang maiwan silang muli, napansin ni Mona ang isang itim na logbook na nakapatong sa ibabaw ng counter malapit sa iniwan ng tasa ng kape ni Facunda. Alam niya ang kwadernong yon. Yon ang lihim na talaan kung saan isinusulat ni Facunda ang bawat donasyon o illegal na singil na kinukuha nila mula sa mga maliliit na tindera sa palengke, ang perang hindi kailanman nakakarating sa kaban ng kooperatiba. Sa gitna ng kanyang pagkukuskos sinadya ni Mona na itapon ng timba ng tubig malapit sa paa ni Facunda. Ay sorry po, mapasensya, na po nadulas ang kamay ko. Ano ba? Tanga-tanga ka talaga, kahit kailan? Sigaw ni Facunda habang mabilis na umiatras upang hindi mabasa ang kanyang suot. Nagmamadali itong lumabas ng kusina upang magpalit ng damit iniwan ng logbook sa ibabaw ng counter. Ito na ang pagkakataon ni Mona. Sa bilis ng isang taong sanay sa init ng hurnuhan, kinuha niya ang logbook. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis na kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina gamit ang kanyang telpono. Ang bawat numero, ang bawat pirma ni na Baltazar at Facunda ay tila mga hiyaw ng katarungan sa kanyang paningin. Ang amoy ng basang sahig at ang init ng kaba sa kanyang dibdib ay naghahalo. Lumilika ng isang pakiramdam na tila siya ay naglalakad sa gitna ng isang naglalabiyab na apoy. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling pahina, narinig niya ang mabilis na pagbalik ng mga yapak ni Facunda. Mona, bakit mo hawak ang logbook ko? Ang matinis na sigaw ni Facunda ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Nakatayo ang matanda sa may pintuan, ang kanyang muka ay nababalutan ng purong galit at hinala. Napatigil ang mundo ni Mona. Hawak pa rin niya ang kwaderno sa kanyang isang kamay habang ang telepono ay nakatago sa kanyang palad. Ramdam niya ang lamig ng pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Sa sandaling yun, natanto niya na ang laso ng mga kasinungalingan ay kasalukuyan ng hinihigpitan sa kanyang leeg. Aba Mona, hindi lang pala kamao ang mabilis sa'yo, pati pala kamay mo ay malikot. Magnanakaw ka na rin ba, gaya ng tatay mo? Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Doña Facunda ay tila isang marahas na sampal na yumanik sa buong pagkatao ni Mona. Mabilis na hinablot ng matanda ang itim na logbook mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang malakas na pagdama ng mga kuko ni Facunda sa balat ni Mona ay nag-iwan ng mahahabang pulang guhit, ngunit hindi naramdaman ni Mona ang hapdi ng sugat. Mas matindi ang sakit ng pagkakadungis sa dangal ng kanyang yumaong ama, ang taong nagturo sa kanya na ang paggawa ng tinapay ay isang marangal na sining. Hindi ko po ninanakaw yan, Ma. Inililigpit ko lang po dahil nababasa ng talsik ng tubig.
Mahinang sagot ni Mona, pilit na itinatago ang kanyang telepono sa loob ng malalim na bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay tila isang ibong, nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Nanuyo ang kanyang lalamunan sa takot na baka nakita ng biyenang ang liwanag ng screen ng kanyang cellphone. Humalakhak si Facunda, isang tunog na puno ng kapaitan at kawalan ng tiwala. Sinungaling, huwag mong gamitin ang amo ng isang Villa Corta para pagtakpan ang pagiging squatter mo. Umalis ka sa harap ko. Pumunta ka sa palengke at dalhin mo ang mga listahang ito kay Baltazar. At huwag na huwag kang babalik hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng iniutos ko. Marahas na itinulak ni Facunda si Mona palabas ng kusina. Ang bawat hakbang ni Mona patungo sa pampublikong palengke ng Iloilo ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang sikat ng araw ay tila nakikipagsabayan sa init ng kanyang dibdib. Habang binabagtas niya ang mga eskinita, ang amoy ng tuyong isda, basang semento, at ang maasim na bugso ng hangin ay sumalubong sa kanya ang mundong, kinalakihan niya ang mundong, pilit na ikinahihiya ng pamilya ng kanyang asawa. Narating niya ang isang maliit at madilim na sulok sa dulo ng palengke kung saan matatagpuan ang tagpi-tagping pwesto ni Lola Remedios. Ang matanda ay kasalukuyang nakaupo sa isang silyang kahoy, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng pagtitiis. Nang makita niya si Mona, isang bihirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Mona, ikaw pala." Ang boses ni Lola Remedios ay mahina, tila isang bulong na dahan-dahang nalulunod sa ingay ng paligid. "Pasensya ka na sa gulo kanina. Dahil sa pagtatanggol mo sa akin, ikaw pa ang napasama." Umupo si Mona sa tabi ng matanda sa ibabaw ng isang baliktad na crate ng plastic. Dito, malayo sa mga dambuhalang chandelier at malalamig na tiles ng mansyon, naramdaman ni Mona na siya ay tao muli. Inilabas ni Lola Remedios ang isang maliit na mangkok na plastic na may lamang kakarampot na kanin at isang piraso ng pritong tuyo. "Kain tayo, anak. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal dahil sa tindi ng trabaho mo sa mansyon," ani Lola Remedios habang hinahati ang kanin sa dalawang bahagi gamit ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Naramdaman ni Mona ang biglang pagbara ng kanyang lalamunan. Ang simpleng paghahati ng pagkain na yon, ang golden moment sa gitna ng kanyang paghihirap, ay mas masarap pa sa pandinig at panlasa kaysa sa lahat ng mararang yang hapunan sa lamesa ng mga Villa Corta. Sa kakarampot na tuyo at kanin na tagpuan ni Mona ang tunay na pamilya. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit mabilis niya itong pinahid. "Lola, bakit po pumapayag ang lahat na maningil si Baltazar ng ganitong kalaking fees?" pabulong na tanong ni Mona habang tinitingnan ang paligid. Pumuntong hininga. Ang matanda, ang kanyang mga mata ay naging mapait. "Takot ang lahat, Mona. Sabi ni Doña Facunda, ang perang yon ay para sa proteksyon natin. Pero ang totoo, pinapatay nila tayo sa gutom para lang may pambili sila ng mga bagong alahas. Ang bawat sentimong ibinibigay namin may kasamang dalang. Inasana ay matapos na ang bangungot na ito." Hinigpitan ni Mona ang hawak sa kanyang kutsara. Ang bulong ng mga dukha sa paligid niya ay tila nagiging isang malakas na sigaw sa kanyang isipan. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang panaderya. Ito ay tungkol sa bawat Lola Remedios na pinagnanakawan ng kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanilang tahimik na pagsasalo, naramdaman ni Mona ang isang malamig na presensya. Paglingon niya sa madilim na pasilyo ng palengke, nakita niya si Baltazar. Nakatayo ito sa malayo, nakasuot ng makintab na polo shirt at may hawak na telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ng diretso kay Mona, isang mapanuyang tingin na tila ba. Sinasabi niyang bawat galaw ng babae ay kasalukuyan ng itinatala sa ilalim ng mga anino. Ang kaba sa dibdib ni Mona ay muling nag-alab. Alam ni Baltazar na mayroon siyang itinatago.
Sa gitna ng amoy ng lansa at alikabok, natanto ni Mona na ang digmaang sinimula niya sa loob ng mansyon ay kasalukuyan na ring gumagapang sa mga lansangan ng Iloilo. Walang iwanan, Mona. Kahit anong mangyari, magkasangga tayo rito. Hinding-hindi kita ipagpapalit sa kahit anong halaga. Ang boses ni Caridad ay puno ng katapatan habang hawak niya ang nanginginig na mga kamay ni Mona sa ilalim ng tagpitagping toolda ng kanyang pwesto. Sa gitna ng ingay ng palengke at ng malansang amoy ng mga paninda, ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na pumatay sa apoy ng takot sa dibdib ni Mona. Tumingin si Mona sa kanyang matalik na kaibigan mula pa noong pagkabata. Ang taong kasama niyang nang arap na balang araw ay magkakaroon sila ng sariling malaking panaderya. Sa mga mata ni Caridad, nakita ni Mona ang isang kanlungan, isang ligtas na lugar sa mundong unti-unti na siyang kinakain ng buhay. Dahan-dahang inilabas ni Mona ang isang maliit na memory card mula sa loob ng kanyang panyo. Ang liwanag ng araw ay tumama sa itim na plastik na tila ba ito ang huling hininga ng katotohanang kanyang pinanghahawakan. Dito nakatago ang lahat ng mga litrato ng logbook ni Facunda at ang mga recording ng paniningil ni Baltazar. Caridad, pakiusap. Itago mo muna ito. Nararamdaman kong binabantayan na ako ni Baltazar. Hindi ko ito pwedeng iwi sa mansyon. Baka halugugin nila ang mga gamit ko. Pabulong na pakiusap ni Mona. Ang bawat hininga niya ay may kasamang kaba. Tila ba ang bawat aninong dumadaan sa harap ng pwesto ay isang banta. Iwan mo sa akin, Mona. Itatago ko ito sa ilalim ng dambana ng storo ninyo sa bahay ko. Walang makakakuha nito roon pangako. Sagot ni Caridad habang mabilis na isinisilid ang memory card sa kanyang bra. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Caridad kay Mona, isang yakap na tila nagsasabing hindi siya mag-iisa sa labang ito. Nang lisanin ni Mona ang pwesto ni Caridad, naramdaman niya ang isang bihirang ginhawa. Ngunit ang kagaanan ng loob ay tila isang mabilis na panaginip na binawi ng malupit na katotohanan. Pagkalipas ng ilang oras, habang pabalik si Mona sa mansyon, para sa hapunan, napansin niya ang isang marang, yang sasakyan na nakaparada sa isang madilim na sulok malayo sa mga pangunahing kalsada ng palengke. Ito ang sasakyan ni Doña Facunda. Isang kakaibang pintig ng kaba ang gumising sa kanyang sistema. Dahan-dahang naglakad si Mona sa likod ng mga nakasalansang basket ng gulay, pinipigilan ang anumang tunog ng kanyang mga yapak sa basang semento. Sumilip siya sa siwang na mga nakatambak na kahon. Doon nakita niya si Caridad. Nakatayo ito sa tapat ng bukas na bintana ng sasakyan ni Facunda. Ang bango ng lavender ni Caridad ay nalulunod sa amoy ng usok ng sigari, yon ni Baltazar na nakasandal sa pinto ng kotse. Nakita ni Mona ang pag-abot ni Caridad sa maliit na memory card, ang kaisa-isang alas na pinaghirapan niya patungo sa nakalahad na kamay ni Doña Facunda. Heto na po, madam. Gaya ng pinag-usapan natin sa akin na mapupunta ang pwesto ni Mona sa kanto pagkatapos niyo siyang paalisin. Ang tinig ni Caridad ay walang bakas na pagsisisi. Ito ay tunog ng isang transaksyong matagal nang binuo sa ilalim ng kadiliman. Narinig ni Mona ang malakas na halaka ni Facunda mula sa loob ng sasakyan. Mabuti naman at marunong kang tumingin sa hinaharap, Caridad. Ang katapatan ay para lamang sa mga taong may pera. Ang mga dukhang gaya nyo dapat ay marunong magbenta ng kaluluwa para mabuhay. Naramdaman ni Mona ang biglang pagguho ng kanyang mundo. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging yelo. Bawat hininga niya ay parang may kasamang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang lalamunan niya ay tila sinakal ng isang invisible na kamay, pinipigilan ang anumang daing na nais kumawala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Caridad habang nangangako ito kanina, isang mukhang punong-puno ng pagmamahal na isa palang maskara ng kamatayan. Bumalik ang kanyang isipan sa lahat ng pagkakataong ibinahagi niya ang kanyang huling sentimo kay Caridad nung nakasakit ang anak nito.
Ang bawat tinapay na ibinigay niya ng lebre upang hindi magutom ang pamilya nito. Lahat ng iyon ay itinapon lamang sa putikan para sa isang pwesto sa palengke. Dahan-dahang lumayo si Mona. Ang kanyang mga hakbang ay tila paglakad patungo sa sarili niyang libingan. Wala na siyang ebidensya. Wala na siyang kakampi. At habang tinitingnan niya ang paparating na dilim ng gabi, natanto niya na ang pinakamalalim na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong pinayagan nating humawak ng ating puso habang may hawak silang patalim sa likod. Paano palalaban si Mona kung ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ang siya mismong naghatid sa kanya sa bitaya ni Doña Facunda? Sa gitna ng nakakangilong katahimikan ng gabi, ang tanging natitira sa kanya ay ang pait ng kataksilan na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling pag-asa. Ibigay mo na sa akin ang notebook mo, Mona. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga security guard, palabas ng mansyong ito. Ang malamig na tinig ni Teodoro ay tila isang matalim na piraso ng yelo na bumaon sa likod ni Mona. Sa mga sandaling iyon kasalukuyang nasa harap ng mainit na hurnuhan si Mona, maingat na inilalabas ang mga ensaymada na sadyang ginawa niya para sa merienda ng kanyang asawa. Ang bango ng natutunaw na mantikilya at keso ay humahalimuyak sa buong kusina, isang amoy na dati ay simbolo ng kanilang pagmamahalan, ngunit ngayon ay tila amoy na ng isang lamay. Ang init mula sa oven ay tumatama sa kanyang muka, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang binitiwan ni Mona ang hawak na tray. Ang marahang pagdama ng metal sa granite counter ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng nakakangilong katahimikan. Tumingin siya sa kanyang asawa. Doon sa kanang kamay ni Teodoro ay hawak nito ang maliit na kwaderno na itinago ni Mona sa ilalim ng kanilang kutson, ang talaan ng lahat ng pawis at luha ng mga tindera sa palengke. Sa likuran ni Teodoro, nakatayo si Doña Facunda, nakataas ang kilay at may mapanuyang ngiti, tila isang reynang nanonood sa pagbitay sa kanyang kaaway. Teodoro, bakit? Ang pabulong na tanong ni Mona, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa luhang nakabara sa kanyang lalamunan. Asawa kita! Alam mong ang laman ng kwaderno, yan ay ang katotohanan. Ninanakawan ni Manga ang mga tao. Bakit mo ito ibinibigay sa kanya? I'm doing this to save my job, Mona. At para na rin sa katahimikan ng pamilyang ito ang pasigaw na sagot ni Teodoro, ngunit mabilis din siyang umiwas ng tingin. Masyado kang ambisyosa. Akala mo ba ay mababago mo ang takbo ng palengke? You are just a baker, Mona. Manatili ka na lang sa paggawa ng tinapay at huwag mo nang guluhin ang negosyo ni Mama. Inabot ni Teodoro ang kwaderno kay Doña Facunda. Ang bawat pahina na naglalaman ng pag-asa ng mga dukha ay kasalukuyan ng hinahawakan ng mga kamay na siyang pumatay sa kanilang mga pangarap. Naramdaman ni Mona ang biglang pagbigat ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagmamasa ng matitigas na harina ay biglang nawalan ng lakas. Ang bawat hininga niya ay parang may kasamang mga bubog humihiwa sa kanyang baga sa bawat singhap. Hindi siya sumigaw. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi lumilika ng ingay. Ito ay isang tahimik na pagguho ng buong pagkatao. Naririnig mo ang asawa mo, Mona. Hindi ka kailangan dito, ani Facunda habang dahan-dahang nilalapitan si Mona. Kinuha ng matanda ang isang bagong luto na ensaymada at marahas itong itinapon sa basurahan sa harap mismo ni Mona. Ang basura ay para sa basurahan. Guards, ilabas na ang babaeng yan at siguraduhin ninyong wala siyang madadala kahit isang butil ng harina mula sa bahay na ito. Kinaladkad si Mona ng mga lalaking nakapula patungo sa pintuan. Ang ulan sa labas ay nagsisimula ng bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Paglabas niya sa gate, narinig niya ang marahas na pagpihit ng trangka
at ang tunog ng bakal na nagtatama habang isinasara ang pinto ng mansyon. Naiwan si Mona sa gitna ng kalsada, basang-basa, walang dala, at higit sa lahat, walang natitirang tiwala. Naglakad siya sa gitna ng dilim, hindi alintana ang bawat patak ng ulan na humahap di sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay tila paglayo sa isang buhay na akala niya ay kanya patungo sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Narating niya ang lumang gusali sa dulo ng kalsada, ang abandonadong panaderya ng kanyang ama. Ang signboard na gawa sa kahoy ay nakabitin na lamang sa isang gilid humuhuni sa bawat hampas ng hangin. Pumasok si Mona sa loob. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa dambuhalang oven na gawa sa tisa ang huling alaala ng kanyang ama. Hinaplos niya ang malamig na ibabaw ng hurnuhan. Iyon ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang init na mga alaala ng kanyang ama na tila ba bumubulong sa kanya na ang apoy ay hindi namamatay basta't may natitira pang mitsa. Habang kinakapa niya ang ilalim ng pintuan ng oven upang maghanap ng posporo, may nakapa siyang isang matigas na bagay na nakadikit sa likod ng isang maluwag na tisa. Isang maliit na kahon na nakabalot sa plastik. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob niyon ay ang orihinal na konstitusyon ng kooperatiba ng palengke, ang dokumentong nagpapatunay na ang pamilya Villacorta ay walang karapatang magmay-ari ng lupang kinatatayuan ng mga pwesto. Naramdaman ni Mona ang muling pagtibok ng kanyang puso ng mabilis. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa labas narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng panaderya. Isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa pintong kahoy. Sino ang taong sumunod sa kanya sa gitna ng baha at dilim? Ito ba ay si Teodoro na humihingi ng tawad? O isa na namang kamay ni Facunda na handang tuluyan siyang patahimikin? Huwag kang sumuko, Mona. Ang tinapay na gawa sa luha ay hindi nakakabusog. Pero ang tinapay na gawa sa dangal ay hindi kailanman mapapanis. Ang boses na iyon ay hindi nagmula sa kung saan, kundi tila isang bulong mula sa kailaliman ng kanyang gunita. Nakatayo si Mona sa gitna ng madilim at abandonadong panaderya, hawak ang orihinal na konstitusyon ng kooperatiba na tila ba ito ang kaisa-isang hiningang natitira sa kanyang gumuhon ng mundo. Ang bango ng lumang papel at alikabok ay humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa labas. Kanina lamang siya ay isang asawang itinaboy at pinagtaksilan, ngunit sa loob ng mga pader na ito na itinayo ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang uri ng proteksyon na hindi na ibigay sa kanya ng mansyon ng mga Villacorta. Narinig ni Mona ang marahang pagtulak sa pintong kahoy. Ang tunog ng pag-ingit ng lumang bisagra ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Isang anino ang dahan-dahang pumasok, bit-bit ang isang maliit na lampara na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa paligid. Mona, iha, alam kong dito ka matatagpuan. Ang mahinang tinig ni Lola Remedios ay tila isang mainit na yakap. Kasunod ng matanda, ang dalawa pang tindera mula sa palengke, basang-basa rin sila ng ulan at bakas ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Hindi nakapagsalita si Mona. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng dambuhalang oven, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa dokumento. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagsisisi na pinagkatiwalaan niya ang mga maling tao. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila mga luhang, hindi niya maibagsak sa harap ng mga taong umaasa sa kanya. Lola, patawad po. Nawala ang memory card. Ibinigay ni Caridad kay Facunda. Wala na tayong ebidensya. Ang pabulong na sabi ni Mona, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Lumapit si Lola Remedios at dahan-dahang ipinatong ang kanyang tuyo at seryosong kamay sa balikat ni Mona. Iha, ang ebidensya ay pwedeng nakawin, pero ang katotohanan ay nakatatak sa aming mga puso.
At heto itinuro ng matanda ang hawak ni Mona. Ang papel na yan ang magpapatunay na hindi tayo mga alipin sa sarili nating palengke. Ang tatay mo ang nagtanim ng binhi ng kooperatibang ito, Mona. Panahon na para diligan mo ito ng iyong katapangan. Iyon ang kanyang golden moment. Sa gitna ng pagkawasak, natanto ni Mona na ang apoy ng kanyang ama ay hindi namatay. Inilipat lamang ito sa kanya. Tumayo si Mona ng may bagong determinasyon. Kinuha niya ang ilang piraso ng tuyong kahoy sa sulok at sinimulang sindihan ang hurnuhan. Ang tunog ng paggasgas ng pusporo at ang dahan-dahang pag-akyat ng asul na apoy sa loob ng oven ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang init mula sa hurnuhan ay dahan-dahang pumatay sa lamig ng kanyang pagkatalo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, binasa ni Mona ang bawat talata ng lumang dokumento. Malinaw na nakasaad doon ang lupain ng palengke ay pag-aari ng kooperatiba ng mga maliit na tindera at ang pamilya Villacorta ay mga tagapamahala lamang na maaaring tanggalin anumang oras kung napatunayang may pagmamalabis. Hindi nila mabebenta ang palengke, Lola. Wala silang karapatan, ani Mona. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa pag-asa. Kailangan nating mag-organisa muli. Ngunit, kailangan mag-ingat tayo. Siguradong gagawa ng paraan si Baltazar para bawiin ang dokumentong ito. Sa labas ang ulan ay tila humihina na, ngunit ang dilim ng gabi ay nananatiling mapanganib. Habang nagpaplano sila sa loob ng panaderya, isang malakas na tunog ng busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa tapat ng gusali. Ang liwanag mula sa mga headlight ng isang itim na SUV ay tumama sa bintana, inilalantad ang kanilang kinalalagyan. Mabilis na pinatay ni Lola Remedios ang lampara. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil. Ang kaba sa dibdib ni Mona ay muling nag-alab. Alam ni Facunda na narito siya. At sa pagkakataong ito, hindi lang saktan ang nais nilang gawin, nais nilang burahin ang huling piraso ng katotohanang hawak ni Mona. Sino ang sakay ng sasakyang iyon na tila naghihintay sa kanilang paglabas at hanggang saan ang kayang gawin ni Mona upang protektahan ang dokumentong magpapalaya sa buong palengke ng Iloilo? Mona, lumabas ka riyan. Alam namin na hawak mo ang lumang papel na yan. Isuko mo na bago pa namin tuluyan ibaon sa limot ang panaderyang ito. Kasama ka. Ang sigaw ni Baltazar ay umalingaw-ngaw mula sa megaphone kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Sa loob ng abandonadong panaderya, ang liwanag mula sa mga headlight ng SUV ay tumatagos sa mga siwang ng bintana, tila mga mapanuring mata na pilit, hinahalugog ang bawat sulok ng silid. Nakatayo si Mona sa tabi ng mainit na hurnuhan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa orihinal na konstitusyon ng kooperatiba. Ramdam niya ang init ng tisa sa kanyang likuran, isang kabalintunaan dahil ang lugar na nagbigay sa kanya ng buhay ay kasalukuyan na ring nagiging isang bitag. Naramdaman ni Mona ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila ba nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis at ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng alikabok at usok. Tumingin siya kay Lola Remedios na kasalukuyang nakakapit sa kanyang braso. Ang matanda ay nanginginig sa takot, ngunit ang mga mata ay nananatiling puno ng tiwala. Iha, anong gagawin natin? Hindi tayo makakalabas sa harap. Nandoon sila. Pabulong na tanong ni Lola Remedios. Ang kanyang tinig ay halos maglaho sa takot. Mabilis na nag-isip si Mona. Hindi niya maaaring hayaang makuha ni Baltazar ang dokumentong ito. Tumingin siya sa mga sako ng harina na bagamat luma na ay maaari pang gamitin. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi gagamit ng das, kundi ng sining na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Lola, tulungan niyo po ako. Kailangan nating magmasa ng tinapay. Ngayon din, utos ni Mona.
Ang kanyang boses ay naging matatag, tila ba ang harina sa kanyang mga kamay ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang hindi kayang buwagin ng anumang banta. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, mabilis na kumilos si Mona. Inihanda nila ang simpleng masa para sa pandesal. Ngunit hindi ito ordinaryong tinapay. Sa bawat maliit na piraso ng masa, lihim na isinisilid ni Mona ang mga maliliit na papel na naglalaman ng mga instruksyon para sa mga tindera sa palengke. Nakasulat doon ang petsa at oras ng malaking pagtitipon at ang babala tungkol sa balak na pagbebenta ng lupa. Mona, 1 minuto na lang kapag hindi ka lumabas, gigibain namin ang pintong ito. Muling sigaw ni Baltazar kasunod ng tunog ng marahas na pagpalo ng bakal sa kahoy. Hindi na tinag si Mona. Sa tulong ni Lola Remedios at ng iba pang tindera, mabilis nilang nailabas ang mga bagong luto na pandesal mula sa oven. Ang bango ng mainit na tinapay ay humalo sa tensyon ng paligid. Binalot nila ang mga ito sa mga lumang diaryo. Lola, gamitin niyo ang maliit na pinto sa likod. Ibigay niyo ang mga tinapay na ito sa bawat pamilya sa palengke. Sabihin niyo libreng almusal mula sa panaderyo ni tatay. Pabulong na bili ni Mona habang iniaabot ang mga basket. Ako na ang bahalang humarap sa kanila. Nang masiguro ni Mona na nakalayo na ang mga matatanda, kinuha niya ang orihinal na dokumento at maingat itong isinilid sa loob ng isang hollow na tisa sa ilalim ng oven. Pagkatapos dahan-dahan niyang binuksan ang pangunahing pinto ng panaderya. Ang nakasisilaw na liwanag mula sa SUV ay tumama sa kanyang muka. Nakita niya si Baltazar na nakatayo sa harap, may hawak na batuta at nakangisi ng mapanuya. Sa likuran nito nakita niya si Teodoro na nakasandal sa sasakyan, ang muka ay puno ng hiya, ngunit nananatiling walang kibo. "Nasaan ang papel, Mona? Ibigay mo na sa akin bago ko pa malimutang asawa ka ng pinsan ko," ani Baltazar. Habang lumalapit ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtapak-tapakan sa dangal ni Mona. Tumingin si Mona ng diretso sa mga mata ni Baltazar. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod, nanatiling tuwid ang kanyang likod. "Wala na sa akin ang papel na hinahanap niyo, Baltazar. Ang katotohanan ay kasalukuyan ng kinakain ng buong lungsod." Nanlaki ang mga mata ni Baltazar sa gulat. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo ang umalingaw-ngaw. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga anino ng mga tao na nagsisimulang lumitaw sa dulo ng kalsada, mga tinder, ang mga kargador, at mga ordinaryong mamamayan ng Iloilo na hawak ang kanilang mga mainit na pandesal. Sapat na ba ang mga lihim na mensaheng ito upang gisingin ang natutulog na katapangan ng palengke? O sadyang mas malakas ang kamay na gawa sa ginto kaysa sa pusong gawa sa harina? Huwag mong dungisan ng mga marurumimong kamay ang mga alahas ko, Mona. Kahit ilang libong pandesal pa ang iluto mo, hinding-hindi mo mabibili ang danggal na matagal mo ng winasak. Ang bawat salita ni Doña Facunda ay tila isang matalim na aspile na itinatarak sa pandinig ni Mona. Nakaupo ang matanda sa kanyang marang, yang Silya, habang si Mona ay nakaluhod sa kanyang harapan, pilit na pinapakintab ang mga gintong kwintas ng biyenan gamit ang isang malambot na tela. Ang bango ng mamahaling pabango ni Facunda ay tila isang nakakasakal na usok na humahalubilo sa amoy ng pampaalsa na nananatili pa rin sa mga kuko ni Mona. Pagkatapos ng gabi sa lumang panaderya, pinili ni Mona na bumalik hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang pain na handang magpakain sa gutom na kasakiman ng mga Villacorta. Naramdaman ni Mona ang panginginig ng kanyang mga daliri hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Ang bawat haplos niya sa ginto ay tila paghaplos sa bawat kasinungalingang itinanim sa kanya ng pamilyang ito. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng kalyo, mga kalyog bunga, ng tapat na paggawa at inihambing ito sa makikinis, ngunit mapanirang kamay ni Facunda.
Sa ilalim ng kanyang nakayukong ulo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang lihim na determinasyon. Ang bawat pangungmutya ng biyanan ay tila dagdag na panggatong sa apoy na kasalukuyan niyang inaalagaan sa kanyang loob. Mapirpirmahan ko na po ang lahat. Ang pwesto sa palengke ang panaderya ni tatay. Sa inyo na po ang lahat. Mahinang sabi ni Mona, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal na sumusuko sa bigat ng sitwasyon. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Ayaw kong mabulok sa rehas para sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Humalakak si Facunda, isang tunog na puno ng tagumpay na tila ba isang reynang nanalo sa isang madugong digmaan. Mabuti naman at natahan ka na rin. Sabi ko na nga ba sa huli, luluhod ka rin sa paanan ko. Teodoro, halika rito. Tingnan mo ang asawa mo sa wakas ay natutunan na ang kanyang lugar. Pumasok si Teodoro sa silid, ang kanyang mukha ay balisa at hindi makatingin ng diretsyo kay Mona. Lumapit siya sa tabi ng kanyang ina, tila isang aninong, walang sariling tinig. Mona, sigurado ka ba rito kung pipirma ka, wala nang balikan? Sigurado ako, Teodoro, para sa katahimikan nating lahat, sagot ni Mona habang dahan-dahang tumatayo. Ito ang kanyang golden moment. Sa pagtayo niyang yon, naramdaman niya ang bigat ng orihinal na konstitusyon ng kooperatiba na nakatago sa ilalim ng kanyang suot na corset. Hindi alam ni Facunda na ang pagpayag ni Mona na ibenta ang lupa sa kumpanya ng real estate ay ang siyang magiging mitsa ng kanilang huling pagbagsak. Dahil sa sandaling lumagda si Facunda sa harap ng mga kinatawan ng lungsod, dun ilalantad ni Mona na ang lupang ibinebenta ng matanda ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Villa Corta. Ihanda niyo na ang pagtitipon kasama ang real estate developer bukas, ani Mona nang may matatag na tingin. Gusto kong matapos na ang lahat ng ito sa harap ng maraming saksi. Napaka-atrasado mo talagang mag-isip, pero sige, pagbibibiyan kita. Mapanuyang sabi ni Facunda habang mabilis na tinatawagan si Baltazar upang ayusin ang transaksyon. Nang lumabas si Mona ng silid, nakita niya si Caridad sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang dating matalik na kaibigan ay mabilis na umiwas ng tingin, may dalang isang supot ng tinapay na tila ba kinakain nito ang sariling konsensya. Ang amoy ng tinapay na hawak ni Caridad ay tila isang malupit na paalala ng kataksilang naganap sa ilalim ng dambana ng Stuninyo. Habang naglalakad si Mona patungo sa kusina upang ihanda ang huling hapunan sa mansyong iyon, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng amoy ng lason na dahan-dahang kumakalat. Kung ang katapatan ay nabibili ng ginto, gaano naman kaya kalalim ang hukay na kailangang hukayin para sa isang pusong, wala nang natitirang danggal. Napansin ni Mona ang isang hindi pamilyar na folder na nakasingit sa ilalim ng mesa ni Teodoro sa library. Isang maliit na bahagi ng papel ang nakalantad, may nakasulat na pangalan ng isang malaking kumpanya ng construction na hindi bahagi ng usapan. Mayroon pa bang ibang lihim na itinatago? Tingnan mo ng mabuti. Ang pluma na ito, Mona, sa bawat kumpas nito sa papel, tuluyan ang mabubura ang bakas ng iyong pamilya sa palengke. Dapat kang magpasalamat dahil hinayaan pa kitang maging saksi sa makasaysayang sandaling ito. Ang mapanuyang tinig ni Doña Facunda ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom ng mga Villa Corta. Ang silid ay nababalot ng amoy ng mamahaling kape at bagong latalang mga dokumento. Nakaupo si Facunda sa kabisera. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng nadniningning na chandelier, tila isang reynang handa ng ibenta ang kanyang nasasakupan. Sa harap niya ay ang kinatawan ng real estate giant si Mr. Sai na may matalim na ngiti at hawak na tsekeng naglalaman ng halagang kayang pumili ng katahimikan ng buong lungsod. Nakatayo si Mona sa gilid, suot pa rin ang kanyang lumang apron na may bahid ng harina, isang sadyang paalala ng kanyang pinagmulan na pilit na idinidiin ni Facunda sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray ng mga inumin.
Ramdam niya ang bigat ng bawat basong kristal na tila kasing bigat ng tadhana ng mga tindera sa palengke. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Numulit na natiling blangko ang kanyang muka. Pinagmasdan niya si Theodoro na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang asawa ay panayang punas ng pawis sa noo at hindi makatingin sa kahit na kanino. Madam Facunda, handa na po ang lahat. Ang pirma niyo na lamang ang kulang upang maging legal ang paglipat ng pagmamay-ari ng lupain ng palengke sa aming kumpanya, ani Mr. Shy habang inilalapit ang makapal na folder sa matanda. Muna, huwag kang tatayo riyan na parang estatwa. Bigyan mo ng kape si Mr. Sai, utos ni Facunda nang hindi man lang tumitingin sa manugang. Ito ang huling pagkakataon na magsisilbi ka sa loob ng boardroom na ito. Pagkatapos nito, malaya ka na sa iyong mga pangarap na walang patutumuhan. Dahan-dahang lumapit si Mona. Ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang malaking insulto sa katahimikan ng boardroom. Habang inilalapag niya ang tasa na hagip ng kanyang mata ang folder na nakatago sa ilalim ng braso ni Teodoro, ang folder tungkol sa construction company na nakita niya kahapon. Isang matinding panging-inig ang gumapang sa kanyang likuran. Alam niya ang katotohanan, balak ni Teodoro na gamitin ang komisyon sa pagbebenta upang magtayo ng sariling kumpanya, talikuran ng kanyang ina at iwanan si Mona sa gitna ng pagkawasak. Inabot ni Facunda ang gintong pluma. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang patalim. Ang bawat hininga ay naririnig, bawat galaw ay sinusukat. Nang itapat ng matanda ang dulo ng panulat sa puting papel, dahan-dahang binitiwan ni Mona ang tray. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng tray sa sahig ay tila isang pagsabog na yumanig sa buong boardroom. Nagkalat ang mga basag na kristal, tila mga pira-pirasong alaala ng 3 taong pagtitiis ni Mona. "Anong ginagawa mo, Mona? Tanga-tanga ka talaga," sigaw ni Facunda habang mabilis na tumatayo upang hindi mabasa ang kanyang gown. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, tumayo si Mona ng tuwid. Sa isang mabilis na pagkilos, hinubad niya ang kanyang apron at inilantad ang orihinal na konstitusyon ng kooperatiba na nakatago sa kanyang baywang. Kasabay nito, bumukas ang dambuhalang pinto ng boardroom. Pumasok ang isang pangkat na mga reporter mula sa lokal na istasyon ng balita, kasunod si Lola Remedios at ang mga kinatawan mula sa City Hall. "Hindi niyo pwedeng ibenta ang lupang hindi sa inyo, madam?" Ang malamig at matatag na tinig ni Mona ay umalingaw-ngaw kasing tibay ng hurnuhang tisa ng kanyang ama. Ang lupain ng palengke ay pag-aari ng mga maliit na tindera at ang dokumentong ito ang magpapatunay na kayo ay mga magnanakaw na nagpapanggap na mga tagapagligtas. Nanlaki ang mga mata ni Facunda sa gulat at takot. Ang gintong pluma ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumika ng isang matunog na aling-aungaw sa gitna ng nakakangilong katahimikan. Napatingin si Mona kay Teodoro at dun niya nakita ang huling piraso ng pagkawasak ng kanyang puso. Ang kanyang asawa ay mabilis na itinago ang construction folder sa likod nito. Handa na sanang tumakas at iwanan sila sa gitna ng gulo. Paano haharapin ni Mona ang galit ng isang sugatang tigre, gaya ni Facunda, na yung ang katotohanan ay kasalukuyan ng isinisigaw sa harap ng mga kamera? At ano ang gagawin niya kay Teodoro, ang lalaking pinili ang sariling ambisyon kaysa sa katapatan ng kanilang pagsasama? Ang kanyang asawa na higit pa sa kanyang kaduwagan. Ang kinabukasan ay dumating na may kasamang malakas na ingay. Ang headline ng lokal na pahayagan ay parang isang bombang sumabog sa buong Iloilo. "Ang katotohanan sa likod ng palengke mga Villacorta, sangkot sa malawakang pandarambong." Hindi na mapigilan ang galit ng mga mamamayan. Ang bawat tindera, ang bawat kargador, at ang bawat mamimili ay nag-uusap tungkol sa dokumentong inilabas ni Mona.
Sa loob ng mansyon ng mga Villacorta, ang kapaligiran ay kasing init ng impyerno. Si Doña Facunda ay naglalakad ng pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang hawak ang pahayagan. Si Teodoro naman ay nakaupo sa isang sulok. Ang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Si Caridad ay hindi mapakali patingin-tingin sa labas ng bintana dahil sa takot na baka may mga rallyista na sa tapat ng kanilang gate. Teodoro, anong ginawa mo? Bakit mo hinayaan ang babaeng iyon na makakuha ng ebidensya? Sigaw ni Facunda, ang kanyang boses ay parang kalawang na kumakaluskos. Hindi ko akalain, Ma. Hindi ko akalaing gagamitin niya ang teddy bear. Sagot ni Teodoro, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi sa ginawang masama, kundi sa pagkakamaling mahuli sila. Sa kabilang banda ng lungsod si Mona ay nasa loob ng isang maliit na opisina kasama ang isang abogado na inirekomenda ng editor ng pahayagan. Ang kanyang tiwala sa sarili ay hindi matatawaran. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na muka, alam niyang ang mga Villacorta ay hindi susuko ng walang laban. Mona, asahan mong gagamit sila ng maruming paraan, babala ng abogado. Maaring maghain sila ng countersuit o kaya ay gagamitin nila ang kanilang impluensya sa pulisya para baliktarin ang sitwasyon. Handa ako, maikling sagot ni Mona. Habang naglalakad, palabas si Mona ng opisina, sinalubong siya ng isang grupo ng mga tindera mula sa palengke. Ang ilan ay may dalang mga placards, ang iba ay umiiyak habang yakap siya. Mona, salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko, ani Aling Remedios, ang matanda na dati niyang ipinagtanggol. Nayon, alam na namin na hindi kami nag-iisa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap nila. Bumaba si Doña Facunda. Ang kanyang pananamit ay perpekto pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng paghihiganti. Lumapit siya kay Mona sa harap ng maraming tao at sa isang mabilis na kilos sinampal niya si Mona ng napakalakas. Pak! Ang tunog ay umalinga, naw sa buong kalsada. Ang mga tindera ay naghiyawan ng galit, handang lumaban para kay Mona. Ngunit itinaas ni Mona ang kanyang kamay upang pigilan sila. Hindi siya gumanti, hindi siya umiyak. Hinawakan niya ang kanyang pisning mainit pa sa sampal at tumingin kay Facunda ng may niting nakakapangilabot. Ang sampal na iyan, Doña Facunda, ay hindi para sa akin. Wika ni Mona sa paraang sapat para marinig ng mga nakapaligid na kamera. Ang sampal na iyan ay para sa lahat ng mga taong inapakan ninyo sa loob ng maraming taon. At tandaan ninyo, bawat sampal na ibinibigay ninyo ay nagpapatunay lamang na malapit na kayong matalo. Lumingon si Mona sa mga kamera ng mga mamamahayag na sumusunod sa kanila. Nayon, ang batas na ang magsasampal sa inyong pamilya. Si Facunda ay naiwang nakatayo ang kanyang muka ay namumutla sa harap ng mga taong dati niyang niyuyurakan. Ang kanyang kapangyarihan na dati ay parang pader na hindi matitibag ay unti-unti nang nagkakabitak-bitak sa harap ng katotohanang inilabas ni Mona. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga Villacorta ang nakaramdam ng tunay na takot. Matapos ang insidente sa kalsada, ang pangalan ni Mona ay naging simbolo ng paglaban sa buong lungsod. Ang video ng pagsampal ni Doña Facunda ay kumalat sa social media na parang apoy sa tuyong damo dahilan upang mas lalong mapahiya ang pamilya Villacorta. Ngunit si Mona ay hindi nagpahinga sa tagumpay na yon. Alam niyang ang susunod na hakbang ng mga Villacorta ay ang paggamit ng kanilang natitirang impluensya sa mga awtoridad. Sa loob ng mansyon, si Doña Facunda ay nagnangalit sa galit. Ipasara ninyo ang lahat ng tindahan sa palengke. Gamitin ang permit na hawak natin. Kung hindi sila makapagtrabaho, wala silang pambayad sa mga abogado ni Mona. Ngunit ang utos na yon ay naging mitsa ng malaking rebelyon.
Nang dumating ang mga gwardya upang ipasara ang mga stall, sinalubong sila ng daan-daang tindera na may hawak na kopya ng pahayagan. Ang palengke ay naging isang kuta ng pagkakaisa. Si Mona ay nasa gitna ng lahat, tumutulong sa pag-aayos ng mga dokumento upang formal na irehistro ang kooperatiba sa ilalim ng pamamahala ng mga tindera hiwalay sa mga Villacorta. Sa gitna ng pagmamadali, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang hindi pamilyar na numero. Mona, si Teodoro ito. Please makipagkita ka sa akin sa lumang pier. Kailangan natin mag-usap. May hawak akong dokumento na magpapabagsak kay Mama. Gagawin ko ito para sa atin. Nagtalin si Mona. Pagkatapos ng lahat ng panluloko, nag-aalinlangan siya. Ngunit ang boses ni Teodoro ay tunog desperado, tunog ng isang taong wala ng ibang mapuntahan. Pagdating ni Mona sa pier, ang paligid ay madilim at tahimik maliban sa tunog ng alon. Nakita niya si Teodoro na nakatayo malapit sa gilid ng pier. Ang kanyang balikat ay bagsak na bagsak. "Teodoro?" tawag ni Mona. Lumingon ang kanyang asawa. Ngunit sa halip na dokumento, may hawak itong isang maliit na bag. "Mona, hindi ko kaya ang nakita ko sa social media. Mahal kita, Mona. Patawarin mo ako." "Teodoro, nasaan ang dokumento?" Tanong ni Mona, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatyag. "Nasa bag. Kunin mo." Nang lumapit si Mona, biglang lumabas mula sa likod ng mga container van si Caridad at ang dalawang armadong lalaki. "Ang uto-uto kong asawa ay talagang madaling paniwalaan, hindi ba?" Pangmutya ni Caridad habang lumalabas sa dilim. "Teodoro, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Mona. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. "Mona, patawarin mo ako, pero kailangan kong mabuhay," ani Teodoro na hindi na makatingin sa kanya. "Sila ang magbibigay sa akin ng pera para makaalis sa bansa. Sila ang magliligtas sa akin." "Ibigay mo ang cellphone at ang lahat ng kopya ng ebidensya mo, Mona," utos ni Caridad. "Kung hindi siguradong hindi ka na makakaalis ng buhay sa pier na ito." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mona ang dulo ng malamig na bakal sa kanyang likuran. Hindi siya natakot. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. "Akala niyo ba ay wala akong backup?" tanong ni Mona habang dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. "Alam ko nang ito ang mangyayari. Lahat ng kopya ay naipadala na sa National Bureau of Investigation bago ako pumunta rito. Hindi niyo ako mapipigilan dahil ang katotohanan ay hindi na nakadepende sa akin lang." Biglang umalingawnaw ang mga sirena ng pulisya mula sa magkabilang dulo ng pier. Ang mga Villacorta ay hindi nakapansin na mula pa kanina ay may mga nakabuntot na sa kanila. Ang buong pier ay napuno ng nakasisilaw na ilaw mula sa mga sasakyan ng mga otoridad. Sa isang iglap, ang banta ng mga armadong lalaki ay naglaho nang makita nilang pinalilibutan na sila ng mga pulis. Ang mga muka ni Caridad at Teodoro ay namutla para mga bangkay na nawala ng buhay. "Itaas ang inyong mga kamay, huwag kayong kikilos ng masama." Sigaw ng pinuno ng mga operatiba. Si Caridad na dati ay ubod ng yabang, ay napaluhod sa semento habang pinoposasan. Si Teodoro naman ay tulala nakatingin sa kawalan, tila hindi matanggap na ang kanyang huling pagtataksil ay siya pa ring nagtulak sa kanya sa sariling pagkawasak. Nang dumaan ang mga pulis sa tabi ni Mona upang hulihin si Teodoro, sandaling huminto ang asawa niya. "Mona, patawad." Mahinang bulong ni Teodoro, ang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Tumingin si Mona sa kanya ng diretso sa mga mata. Wala na ang galit. Wala na ang pait. Ang natira na lamang ay isang malalim na pagkaunawa sa kung gaano kahina ang lalaking minsan niyang inakala na magiging kasama niya habang buhay. Ang paghingi ng tawad, Teodoro, ay para sa mga taong handang magbago. Ikaw pinili mong manatiling bilanggo ng iyong sariling kasakiman? Hindi na lumingon si Mona habang isinasakay si Teodoro sa patrol car.
Sa kabilang bahagi ng pier, nakita ni Mona si Doña Facunda na pababa mula sa kanyang mamahaling sasakyan kasama ang kanyang mga abogado. Mukha itong galit na galit, handang makipag-away sa batas. Ngunit nang makita niya ang mga dokumentong inilabas ng mga pulis, mga orihinal na titulo ng lupa at mga bank statements na nagpapatunay sa kanyang mga krimen, ang kanyang tuhod ay bumigay. Ang reyna ng palengke ay bumagsak sa kanyang pagkakaupo, hindi na dahil sa kapangyarihan kundi dahil sa pagkatalo. Lumapit si Mona sa harap ni Facunda. Ang matanda ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkapahiya. Ang palengking ito ay hindi ninyo pag-aari, Doña Facunda. Wika ni Mona sa malumanay, ngunit matatag na tono. Ang palengking ito ay pag-aari ng bawat tindera na nagtitiis sa init at ulan para lang may maipakain sa kanilang pamilya. Ang hustisya ay hindi lamang isang salita na ginagamit ninyo para takutan kami. Ito ay isang bagay na nakamit na namin ngayong gabi. Tumalikod si Mona at naglakad palayo sa pier. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Ang bigat ng utang na loob, ang bigat ng pagiging asawa, at ang bigat ng takot ay nawala na. Habang papalayo siya, narinig niya ang boses ng mga tindera na naghihintay sa labas ng pier. Humihiyaw ng kanyang pangalan, hindi dahil siya ay bayani, kundi dahil siya ay nagsilbing boses ng mga taong matagal ng pinipi ng kawalan ng katarungan. Sa kanyang paglalakad, nakita niya si Aling Remedios na naghihintay sa kanya na kaniti habang may dalang mainit na kape. Mona anak, tapos na ang lahat. Tumango si Mona, ngunit alam niyang ito ay hindi katapusan. Ito ay simula ng isang buhay na tunay na kanya, isang buhay na hindi na nakatali sa sinuman. Sa ilalim ng bituin ng gabing yon, isang ngeti ang sumilay sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakahinga siya ng malalim. Ang hangin ay sariwa, at ang kinabukasan ganuman ito, kahirap ay puno ng pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis na parang panaginip. Ang palengke na dati ay balot ng takot at korupsyon ay nagsimulang magbago. Ang mga stall ay muling naayos. Ang mga bayarin ay naging patas at ang kooperatiba ay pinamamahalaan na ng mga tindera, isang sistemang transparent at makatarungan. Si Mona ay naging abala sa pag-aayos ng mga dokumento, hindi bilang may-ari, kundi bilang tagapayo. Ang tiwala ng mga tao sa kanya ay hindi matatawaran, ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling tahimik at naghihilom. Isang hapon habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa munting tindahan ng tinapay, pumasok ang isang batang babae. Siya ay si Lita, ang anak ng isa sa mga dating tauhan ni Baltazar na nawala ng trabaho matapos ang pagkakadadip sa mga Villacorta. Ang bata ay may dalang maliit na sobre. Ate Mona, sabi po ni Mama, salamat daw po dahil kahit nawala ng trabaho ang papa ko, hindi niyo po kami pinabayaan. Malungkot na sabi ng bata. Binuksan ni Mona ang sobre. Sa loob ay isang lumang larawan ng kanyang pamilya at isang sulat mula sa kanyang ama. Ang sulat ay matagal na palang naipit sa isang lumang libro na napunta sa opisina ng kooperatiba nung panahon pa ng kanyang ama. Sa sulat nakasulat ang mga katagang, Mona, ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng benta, kundi sa dami ng taong natutulungan mo nang walang hinihintay na kapalit. Napaluha si Mona. Ang mga katagang iyon ang nagsilbing closure sa lahat ng sakit na naramdaman niya sa mga nakaraang buwan. Hindi pala siya nag-iisa sa kanyang prinsipyo. Ang kanyang ama kahit wala na ay gabay pa rin niya. Sa gabing yon, nagpasya si Mona na bumisita sa bilangguan. Hindi para maghiganti, kundi para sa isang huling pagkakataon na harapin ang nakaraan. Pagpasok niya sa silid ng pagdalaw, nakita niya si Teodoro. Ang dating maayos na hitsura ng kanyang asawa ay wala na. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at pangumulila. Mona? Bulong ni Teodoro nang makita siya. Salamat sa pagpunta.
Narito ako, Teodoro, hindi para magtanim ng galit, wika ni Mona. Ang kanyang boses ay kalmado at mapayapa. Narito ako para ibigay ang mga papel ng annulment, hindi dahil gusto kong kalimutan ang nangyari, kundi dahil kailangan ko na magsimulang muli. At kailangan mo ring harapin ang iyong mga pagkakamali ng mag-isa. Tinanggap ni Teodoro ang papel na may nanginginig na mga kamay. Alam kong hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Pero Mona, sana ay makahanap ka ng kaligayahan na hindi ko naibigay sa'yo. Tumango si Mona. Wala na siyang nararamdamang sakit. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang taong minahal niya. Siya ay isang aral na lang ng nakaraan. Paglabas ni Mona sa bilangguan, sinalubong siya ng liwanag ng papalubog ng araw. Ang bawat hakbang niya palayo ay hudyat ng paglaya. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pagmamahal sa loob ng mansyon. Siya na si Mona ang babaeng marunong ng tumayo, marunong ng lumaban, at higit sa lahat, marunong na magpatawad para sa sarili niyang kapayapaan. Ang palengke ng Iloilo ay hindi na lamang isang lugar ng kalakalan. Ito ay naging simbolo ng bagong simula. Sa paglipas ng ilang buwan, ang bawat stall ay naglalabas na ng sari-saring produkto at ang bawat boses ay hindi na pabulong kundi malakas at may dignidad. Isang umaga habang nag-aayos si Mona ng mga bagong lutong pandesal sa kanyang tindahan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Siya si Ate Reyes, ang abogadong tumulong sa kanya sa kaso laban sa mga Villacorta. Hindi siya nakasuot ng formal na suit. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, tila isang taong gustong mamasyal. Mona, napadaan lang ako para madbalita, ani Ate Reyes habang tumitingin sa mga paninda. Ang korte ay naglabas na ng desisyon. Ang lupa ng palengke ay opisyal na ipasa sa pamamahala ng kooperatiba ng mga tindera. Wala na silang balikan. Isang malapad na ngiti ang namutawi sa labi ni Mona. Salamat, Ate Reyes. Kung hindi dahil sa inyong tulong, baka hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ako sa dilim. Huwag mong pasalamatan ang batas, Mona. Pasalamatan mo ang iyong sarili. Sagot ng abogado. Maraming taong nakakakita ng mali, pero ikaw lang ang may lakas ng loob na ayusin ito. Matapos umalis ng abogado, napatingin si Mona sa paligid. Nakita niya si Aling Remedios na masayang nakikipagkwentuhan sa mga mamimili at ang mga batang dati ay palaboy sa palengke ay abala na ngayon sa pag-aaral sa loob ng maliit na reading center na ipinatayo ng kooperatiba. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pait at ang lahat ng luha ay nagbunga ng isang komunidad na matatag at nagmamahalan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, hindi nakalimutan ni Mona ang kanyang sariling paglalakbay. Pagkatapos ng trabaho, dumaan siya sa isang maliit na park kung saan dati silang naglalakad ni Teodoro. Dati ang bawat sulok ng park ay puno ng alaala ng lalaking nanakit sa kanya. Ngayon, ang mga alaala ay naroon pa rin, ngunit parang mga lumang larawan na lamang na walang kapangyarihang saktan siya. Umupo siya sa isang bench at kinuha ang kanyang diary. Isinulat niya ang huling bahagi ng kanyang karanasan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinakalimutan mo ang mali. Ito ay nangangahulugan na pinili mo ng maging malaya mula sa sakit. Ang aking nakaraan ay hindi na ang aking bilangguan. Ito na ang aking pundasyon. Biglang lumapit ang isang maliit na aso humihingi ng atensyon. Napatawa si Mona. Ang simpleng ligaya ng buhay, ang hangin ng mga tao sa paligid, ang kanyang kalayaan ay sapat na. Wala na siyang hinahanap na iba. Wala na siyang gustong patunayan sa kahit kanino. Habang naglalakad siya pa uwi, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Alam niyang ang bawat hamon ay darating at lalipas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa sa loob ng kanyang sariling takot. Siya ay si Mona, ang babaeng nagturo sa sarili niyang lumipad matapos ang mahabang pagkadapa. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang tungkol sa paghihigante.
Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino siya bago pa man siya sinubukang durugin ng mundo. Ang araw ng inaugurasyon ng bagong kooperatiba ng palengke ay hindi lamang isang pagdiriwang. Ito ay isang testimonya ng tagumpay ng katarungan. Ang buong lugar ay puno ng mga banderitas musika at ang masayang tawanan ng mga tindera na dati ay takot na takot. Sa gitna ng entablado nakatayo si Mona, suot ang isang simpleng puting bestida na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Si Doña Facunda na ngayon ay nasa ilalim na ng kustodya, anang batas, at naghihintay ng paglilitis ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraang kapangyarihan. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang yaman ay nabawi na ng bangko. Ang mga Villacorta ay hindi na mga panghinoon ng lungsod. Sila ay naging aral na lamang sa kasaysayan ng Iloilo. Sa araw na ito, panimula ni Mona sa kanyang talumpati, ang boses ay puno ng emosyon pero hindi na nanginginig. Hindi natin ipinagdiriwang ang pagkatalo ng sinuman. Ipinagdiriwang natin ang pagbawi natin sa ating danggal. Ang palengke na ito ay hindi pagmamay-ari ng isang pamilya. Ito ay pag-aari nating lahat. Umapaw ang palakpakan. Sa mga mata ng bawat tindera, nakita ni Mona ang pag-asa na dati ay pilit na inagaw sa kanila. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, lumapit si Aling Remedios kay Mona. Mona, anak, proud na proud ako sa'yo. Ang ama mo, kung nasaan man siya ngayon, tiyak na nakangiti siya. Napatingin si Mona sa langit. Ang araw ay nagniningning walang bahid ng ulap. Salamat, Nay Remedios, pero hindi ko ito magagawa kung hindi rin dahil sa inyong suporta. Sa gilid ng entablado, nakita ni Mona ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Ang editor ng pahayagan na tumulong sa kanya sa simula. Mumiti ito sa kanya, isang pagkilala sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Mona. Ngunit hindi na siya naghahanap ng atensyon o papuri. Ang kanyang layunin ay naabot na. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Mona patungo sa paborito niyang bahagi ng palengke, ang malapit sa tindahan ng mga bulaklak. Doon bumili siya ng isang bungkos ng puting rosas. Hindi para sa asawa, hindi para sa manliligaw, kundi para sa sarili. Inilagay niya ang mga bulaklak sa isang florera sa loob ng kanyang maliit na tindahan ng tinapay. Ang buhay niya ay hindi na magiging gaya ng dati. Hindi na siya ang Mona na nagluluto para sa pamilyang Villacorta at hindi na siya ang Mona na naghihintay ng approval ng iba. Siya na ang may-ari ng sarili niyang kapalaran. Habang papalubog ang araw at ang mga tao ay nagsisimula ng umuwi, inayos ni Mona ang kanyang mga paninda para sa susunod na araw. Walang mabigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pot, ang lahat ng pait ay tinangay na ng hanging amihan. Sa bawat pag-ayos niya ng mga tinapay, isang payapang ngiti ang nanatili sa kanyang labi. Alam niyang ang bawat bukas ay puno ng posibilidad. At sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang matakot kung anuman ang dalhin ng bukas. Isang taon na ang nakalipas mula nang mabago ang mukha ng palengke ng Iloilo. Ang bawat sulok nito ay hindi na lamang lugar ng pagtitinda, kundi isang pamayanan na tunay na nagmamalasakit sa isa't isa. Si Mona ay nakaupo sa loob ng kanyang maliit, ngunit maayos na tindahan ng tinapay. Sa labas, naririnig ang tawanan ng mga bata na nag-aaral sa library ng kooperatiba at ang masayang usapan ng mga tindera na dati ay laging balot ng takot. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang tiyaga ay nagbunga ng isang sistemang hindi na kailanman kayang pasukin ng kasakiman. Sa kanyang pagtanda, hindi niya nalilimutan ang mga tanong na minsang nagpabigat sa kanyang kalooban. Una, nagpatawad na ba siya? Oo. Ang pagpapatawad para kay Mona ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag hayaang ang sakit na iyon ang magtakda ng kanyang bukas. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili sa pagiging bulag noon at ang pagpapatawad sa mga Villacorta sa pamamagitan ng pagbitaw sa galit ang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan.
Hindi na sila bahagi ng kanyang kwento at iyon ang pinakamagandang hustisya. Pangalawa, nahanap na ba niya ang kapayapaan o? Ang kapayapaan ni Mona ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan. Ito ay matatagpuan sa bawat mainit na pandesal na kanyang inilalabas mula sa pugon sa bawat ngiti ng mga taong kanyang natulungan at sa bawat gabi na nakakatulog siya ng may malinis na konsensya. Siya ay payapa dahil siya ay malaya. Pangatlo, anong aral ang kanyang iniwan? Ang aral ay simple, ngunit napakalalim. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magtiis, kundi sa kung gaano siya kadakila lumaban para sa katotohanan. Ang pag-ibig na walang paggalang ay isang tanikala, at ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili at pagtindig para sa kung ano ang tama. Sa huling pahina ng kanyang diary, isinulat ni Mona, hindi kailangang maging hari o reyna para makagawa ng pagbabago. Minsan sapat na ang maging matapang maging tapat at hindi kailanman sumuko sa gitna ng unos. Ang buhay ay hindi laging madali pero laging may pag-asa para sa mga taong handang magsimulang muli. Inilagay niya ang panulat at tumingin sa labas. Ang araw ay sumisikat at ang bango ng bagong lutong tinapay ay humahalimuyak sa hangin. Si Mona ay hindi na ang babaeng nawasak ng nakaraan. Siya na ang babaeng bumuo ng kanyang sariling kinabukasan. Ang kwento ni Mona ay nagtapos na, ngunit ang kanyang inspirasyon ay patuloy na mabubuhay sa bawat babaeng nangangahas, na lumaban sa bawat taong naghahanap ng katarungan, at sa bawat pusong naniniwalang hindi pa huli ang lahat para sa isang bagong simula.